linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa amin. O buksan aming puso't isipan, pagsalansan mo'y aming kinikilala. Patawarin niyaning kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala mo'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumainyo rin. Unang Biyernes ng buwan. At sa mga kapatid natin, may karamdaman pag gumaling silang lahat. Gayunpaman, tayo mga buhay, meron tayong mga problema, meron tayong mga suliranin, meron tayong mga pasanin sa balikat, meron po tayong pinagdaraanan. Marami po tayo. Maaga tayong gumising. Ipagdasal natin ang isa't isa upang ang ating pinipresenta sa Kanya ay tayo'y paboran. Lahat po tayo ay Kanyang paboran. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap na may katapatan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap-hanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga aping palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at
tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sasaatin, atin siyang makakapiling. Natuturi kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ngayong unang Biyernes ng buwan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kwaresma ngayon, ipinaglalaban po natin ang tono ng pabasa. Iilan lang po ang mga nagtataguyod, nagpapatuloy ng awit, ng tono, ng pabasa, ng pasyon. Baka, Father, mabilis na yung takbo ng mundo. Baka naiwanan na kayo o nabaon na ang kaugalian na tinatangkan yung mapagpatuloy pa. Alam po ninyo, bakit natin itong pinagpapatuloy itong pabasa? Sapagkat tayong mga deboto, sinisika po natin mahalin ang puong itim. Sa bigat ng kasalanan na kinasasarapan nating piliin at sinasaktan natin sa bigat ng krus, ang kanyang pasyon. Kung meron tayong mga tono, kung meron tayong mga awit na nagpapaalala sa atin kung gaano makasalanan tayo, itataguyod natin yan. Ipaglalaban ko to. Lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon para sa ating kabataan. May mga bata na ngayon. Meron pang bata, meron pang sanggol na binubuhat. Para sa kanila, ang paksa po natin, kung napansin ninyo, Propeta Isaias at saka Ebanghelyo ayon kay San Mateo tungkol sa pag-ayuno. Ano ba yung diwa ng pag-ayuno? Yung pagiging autentiko. Tunay ka ba? Totoo ka ba? At hustisya, katarungan. Yan ang dalawang kalidad na hinahanap ng mga kabataan sa atin. Yung mga nagkukungwari, nagpapanggap, mga hipokrito, namamangka sa dalawa. Yung iba, hindi lang dalawa eh. 3 pa yung iba eh. 4 pa, marami pa. Kaya mo bang, sige ha. Sige ha. May gagawin pa ako. Niloloko natin ng Diyos. Niloloko natin ng iba. Niloloko natin sarili natin. Pagpapanggap sa ating unang pagbasa kay Propeta Isaias, sa pinagalitan sila ng Diyos. Kasi marami tayong mga external na gawain sa simbahan. Meron pa tayong padagok-dagok. May paludlod pa tayo.
Meron pa tayong pataas-taas ng kamay. Maganda ang mga external na manifestasyon. Pero yan ba talaga? Katulad ng pag-aayuno. Mahirap po mag-ayuno. 3 beses tayo dapat kumain. Iisa lang ang, nagre-rebelde na. Ang mga bulati sa akin, tiyan, sakit na tiyan ko. Gutom na ako. Naku, kayo, malalaking tiyan. Mga kain ng kain. Matatakaw. Ako, fasting. Pag-aayuno. Bawal ang karne, ha? Ako, veggie. Ha? Yan ba ang pag-aayuno? Nagyayabang? Ang pinapatamaan ng Panginoon, hindi po ako. Nag-aayuno ka. Kasi yung ayuno nun, grabe nun. Kasi ngayon medyo komportable nung panahon nun yung sako. Diba? Ginagaya nyo ako, diba? Yung 15 sacks of rice. Yung sako nung ngayon, yung binubuhat, plastic. Kung naabutan nyo yung Makati, yung mga lolot dito, tsaka matatanda, yung sako ng bigas ay hindi plastic, yung sakong Makati. Yun ang sinusuot para kakamot ka talaga. At hindi lang yung abo na winiwisik, ayun lang, may marka. Yun, binubudburan mo para pagsisisi. Yun ang pag-aayuno nila noon. Baliwala yun. Kung pagkatapos ka mag-ayuno, mag-aaway naman kayo. Mag-aalita naman kayo. Magmumura naman kayo. Anong klaseng pag-aayuno yan? At nag-ayuno ko nga. Nagsamantala ka naman. Yung inaalipin mo yung tao, ang pananaw mo. Ba? Mahina ito. Nasa kapangyarihan ako. Pumasok na yung tukso. Abuso. Pagsasamantala. Take advantage. Inaapi mo. Inaalipin mo. Alam naman natin ang puso ng Panginoon sa mga nakaligtaan, sa mga nasa laylayan, sa mga nadapa, sa mga nahuli, sa mga napag-iiwanan, nakaligtaan. At punong galit siya, katarungan sa mga mapang-api, mga mayayaman kayo. Kung tayo mag-aayuno, mag-ayuno po tayo sa galit. Tumulong magkawang gawa. Unang pagbasa yon. Sa ebanghelyo natin ayon kay San Mateo, yung ayuno din. Sabi ng mga alagad na, kami mga Pariseo, nag-aayuno kami. Yabang. Di katulad ng mga publikano niyan. Daming kasalanan yan, ha? Kami, malinis kami. Ang sabi ni Jesus, ang pag-aayuno, maganda yan, disiplina, pagtitimpi sa sarili, magkokontrol sa mga masasamang hilig natin. Ang pag-aayuno, paghahanda para sa kapistahan, sapagkat hinahanda po natin sarili sa piyesta. Hindi lamang piyesta, bangkete. Yung mga kinakain ng mga mayayaman, yung mga buffet sa mga hotel na libo-libo ang halaga, makakain natin. Wala pong ayuno, ha? Wala pong fasting, ha? Yung mga masasarap na pagkain. Nag-almusal na ba kayo? Gugutumin ko kayo. Ha? Mga paborito nyo. Libre! Sagana, hindi lamang sa pagkain. Paborito ko to. May inumin pa. Alam nyo, bangkete. Para nung bata ako, reunion. Nagkita-kita tayo, yung mga nawawala. Magyayakapan. Yung mga may sakit. Di ba si Jesus pinagaling yung bata? Pakainin mo. Pakainin mo siya. Nung sinabi sa nanay, kagad na iluluto na, may mga bata dito, yung paborito niyang pagkain. Para
masaya. Naalala ko, pasensya na nung panahon ko, wala pang mall noon. Di katulad ngayon, napakadaming mall. Noon, Luneta kami. Alam mo, ang pinakamaligayang alaala ko dyan sa Luneta, bata ako, hawak-hawak ko yung kamay ng aking tatay at nanay. Pupunta kami sa Luneta pagkatapos magsimba. Tapos, ewan ko kung naabutan nyo, meron akong balloon. Meron akong cotton candy. Maswerte pa ako, meron pa akong hotdog. At saka ice cream. Solved na. Maligaya na. Yun ang inaalok ng Diyos sa atin. Kaligayahan, reunion, pamilyang buo, paborito kong ice cream. May lobo pa ako, may hotdog pa ako, na may ketchup, may mustard pa. Ano pa ang hihilingin ko sa buhay? Hindi po ba? Hindi po ba? Yan ang inaalok ng pong Senyor sa atin. Bangkete sa kalangitan. O sige po, alam na natin ang diwa. At salamat sa inyong partisipasyon. Tumitingin ako sa labas. Quezon Boulevard, sa labas, sa Plaza Miranda, sa labas, sa Carriedo. Ayon sa ating internal na security agency, noong Ash Wednesday, salamat po sa ating mga magigiting na mga lay minister. Madaling araw hanggang gabi. Alam niyo naman dito sa Quiapo, kahit hating gabi, Father, abo po. Ang pumasok sa simbahan o nasa labas ng ating simbahan, ayon sa ating internal security group, 200,000. At yung mga sumubaybay sa atin sa Ash Wednesday lang, Facebook diagnostics, 1.4 million people. Ash Wednesday lang. Kaya hinihiling ko po sa inyo, lalo-lalo unang may interaction. Ang mga online at offline, yung mga nasa simbahan at nasa labas at mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming, magdasal tayo sa isa't isa para matupad ang ating hinihiling sa Kanya ngayon. Ang lakas po natin, mahihina tayo. Ang lakas natin, sa bilang natin. Kung ako na marupok, kung ako na makupad, kung ako na palpak, kung ako ay makasalanan, kung makita ko ang inyong petisyon, tumataas ang aking balahibo at napapayak pa ako. Ano pa kaya ang Diyos? Ano pa kaya ang Diyos? Kung ilalahad natin, sama-sama tayong mahihila ngayong unang Biyernes para matupad ang nilalaman ng ating hinihingi sa kaibuturan ng ating nilalang. O sige na po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po, tayo po, maging autentiko po tayo. At magtrabaho tayo para sa katarungan, lalong-lalo na mga naiiwanan. Alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Tugon po natin, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa inyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo.
Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang aming mga sarili na mamumuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inialay namin ang aming ginaganap na 40 araw ng paghahanda bilang aming hain, na nagpagintapat na iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayahan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pasisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo pong kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katulad ng lupang tigang, walang tubig, ako'y nauuhaw. O Diyos, hangat kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhaw. Kaya ika'y minamasdan doon sa iyong dalanginan, nang makita kong lubusan lakas mo't kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang kagandahang loob mo, higit sa buhay sa mundo. Kaya ako'y magpupuri, ngalan mo'y aking sasambitin. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Magsitayo na po tayo.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Biyernes ng Kwaresma po ngayon. At tuwing dinadasal po ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus, tayo po'y pinagkakalooban ng isang indulhensyang plenarya. Mangyaring magsiluhod po tayo at pagnilayan po natin si Kristo sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako'y dumadalangin at nakikiusap na may maalab na kalooban, upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kung madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan. At ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong 5 mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap sa iyong inilagay sa bibig ni David ng propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang na nagsusumamo sa iyo. Makabtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangangal sa binyag na ikaw iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinbuhog ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre